mga katanong, isa na naman pong episode ng pagsasagot ng maraming katanungan sa buhay. So ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa lisensya. Kamakailan nga lang po ay nagbago na po ang patakaran ng LTO sa pagkuha po ng lisensya or sa pagdadagdag po ng additional na restriction. Kagaya na lang po ng nangyari sa akin. So, may kamahalan na po talaga ang pagkuha po ng lisensya sa panahon ngayon. Kung hindi pa po kayo nakakakuha ng lisensya, expect nyo na po talaga na medyo mas mahal po ito kaysa po dun sa mga naunang nakakuha. Sa pagkakaalam ko po, last August 3 po, may na-implement na po na bagong patakaran sa pagkuha po ng lisensya at sa pagdadagdag po ng restriction codes. So, marahil po ay isipin nyo po na mahal po ang pagkuha ng lisensya. Ngunit, mas mahal po ang makapagbigay po tayo ng lisensya sa isang taong hindi naman po tunay na marunong magmaneho at hindi po karapat-dapat na nasa kalsada bilang isang driver. So, nakikita ko po dito na gusto rin po naman po ng LTO na maging maayos at maging mas responsable po ang mga nagmamaneho ng sasakyan or motor po sa ating kalsada. At dapat po natin lagi tandaan na ang pagkakaroon po ng isang lisensya ay hindi po karapatan ng isang mamamayan. Ito po ay isang pribilehiyo na ipinagkakaloob na maaari pong tanggalin sa atin dahil pribilehiyo nga po ito. So kamakailan nga po, yun ay nagdagdag po ako ng restriction code sa aking lisensya. Bali po kasi 2017 ko nakuha yung lisensya ko. That time, may 1 and 2 na talaga ako sa lisensya ko. So, pwede po ako mag-drive ng motor, pwede rin po ako mag-drive ng sasakyan. Nung kinuha ko po yung lisensya, hindi pa po 5 years ang validity ng lisensya. 3 years pa lang po. So, nag-renew po ako January 2020 bago po yung birthday ko. Nung nag-renew po ako, nagkataon po na hindi po nadagdag ang restriction 1 sa aking lisensya. For some reason, hindi ko po maintindihan kung bakit. So, nung nakita ko po yung lisensya ko na bago, 2 na lang po ang nakasulat. So, hindi naman po kasi ako talaga masyado nagda-drive ng motor. So, para sa akin, di bali na, sige, 2 na lang kasi sasakyan naman talaga hindi na-drive ko. Pero kamakailan po ay bumili po ako ng aking sariling motor at yun nga po, mas nahilig na rin po ako sa pagmumotor. Kaya po, kinailangan ko pong ipadagdag talaga yung 1. So, pinaliwanag ko po na dati na po akong may 1 and 2 sa aking lisensya at nung nag-renew po ako just nung January 2020, nagtaka po ako ba't nawala po yung 1. So, hindi rin po nila masagot. So, sinabi na lang po nila, kinakailangan ko po talaga mag-additional ng restriction. Wala pong problema, dadaan po ako sa proseso. Ang naging problema ko lang po, saklaw na po ako nung bagong proseso ng pagdadagdag ng restriction. Kung saan po, hindi na po ito basta-basta lang po pwede natin ipadagdag sa LTO, kumuha ng actual driving test sa mismong araw na yon. Kailangan na po natin dumaan sa theoretical driving course na 15 hours at sa practical driving course na 8 hours. So, ito pong theoretical driving course, ito po yung pag-aaral po sa pagmamaneho. Kumbaga po, babalik po tayo sa parang school. In short po, lahat po tayo kailangan po mag-driving school kung wala pa po tayong lisensya. Ever. Pero kung magpapadagdag lang po kayo ng restriction, kagaya po nung case ko po na meron po akong 2 at wala po akong 1 nung ako po ay nag-renew, ay magda-driving school pa rin po kayo pero hindi nyo na po iti-take yung theoretical driving course. Ang iti-take nyo na lang po is yung practical driving course na 8 hours which is for 2 days, hahatiin po siya 4 hours sa isang araw. Sa madaling salita po, kung kagaya po kayo ng case ko na may restriction 2 pero walang restriction 1 kaya nagpadagdag, ito po ang kailangan yung bayaran. 2,500 para sa driving school, 300 para sa certificate ng LTO, 393 para sa fees ng LTO, 100 para sa additional restriction, 150 para sa actual driving test, at 450 para sa medical. Ang total po nito ay 3,893 pesos. Para lang po yan makapagdagdag ng restriction 1. Dito po sa susunod na ipapakita ko, makikita nyo po kung ano ba ang dapat yung i-expect pag nagpunta po kayo sa driving school. Panoorin nyo lang po.
What's up? So nandito tayo sa Prestige Driving School para sa day 2 ng ating practical driving course. At hindi ko pwede pakita kung ano itsura ng course, pero magpo-post na lang ako ng onting video about sa mga bagay na pwede nyo expect pag kumuha na kayo ng inyong practical driving course sa kahit anong LTO accredited na driving school. May listahan sila doon, pwede nyo i-check yung papel nila. So, ayun lang. Pero sa ngayon ang alam ko, ito pa lang tsaka Honda pa lang ang nag-o-offer ng practical driving course for motorcycle. Siyempre bago tayo mag-ride, safety first. So, requirement ng isang accredited na driving school ng LTO na dapat magsuot ka ng safety gear. Ano ba yung safety gear? Ito yung mga sinusuot natin, kagaya ng knee pads, elbow pads, at syempre, pinaka-importante sa lahat, helmet. Hours later. Kuya, hanggang dito lang. Hindi pwede. Hanggang dito lang. Yan guys. So, mabalik na tayo sa Uste. Kaso, tahimik dito ngayon. Wala masyadong tao. Tsaka, sabi ni Kuya, hanggang dito lang. So, hindi tayo pwede pumunta sa may area na yun, no? Nakakamiss, pero... Ayan, so napadaan ako sa Uste. Kasi wala lang, namimiss ko yung USD. Kahit onte, di ba? Miss natin ng onte. Nandyan yung bike ko sa likod. Ayan. Sabi ni Kuya, hanggang dito lang daw tayo. Tumawid tayo sa linya. No? Hanggang dito lang tayo kasi naka-quarantine area. No? Ayan, main building sa aking likuran. Tapos health service bandang dito. Ayan. So, wala lang. Kasi, di ba? Nakakamiss eh. It's been 2 years. So, yun yun. May lumilipad ng face shield. Ay, kay Kuya pala. Ayan, kita natin yung dating masiglang car park, no? Sarado. Ang lungkot ng mga pakainan, wala.
closed. Pare, ang lungkot. Paparapapa. Sarado. Oh! Pero bukas yung Sisig Hooray. Nag-iisang bukas. Sisig Hooray. It's open. Starbucks is closed. Oh shoot. Wala tayong only rice. Sarado din si Lawson. Bakit? Wala, tsaka parang magsasara na siya. Wala nang mga gamit, oh. Okay, so napadaan tayo sa UST kaso di daw pwede mag-ikot-ikot dito at maglibot-libot kahit visit kasi nga daw may pandemic pa rin at saka may mandate from the City Hall na hindi pwede magpapasok na kahit anong bisita kahit pa alumnus ka. Di ba kuya, bawal bisita, di ba? Yeah. Oh no! A few moments later. Di ubra yung friendly tactics natin kasi pinalabas ako ng guard kahit tinotropa-tropa ko sila tapos alam mo yun, nagpakita pa akong alumni card. Wala hindi gumagana eh. So, sabi nila, labas na lang daw ako eh. Okay, di labas na lang. Buti na lang, nauto ko yung isang guard. Pinayagan tayo pumasok para makita ko yung ganda ng UST. Pero joke lang. Nasa labas talaga tayo ng gate. Maraming salamat mga katanong sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa channel ko. Kung kayo po ay may mga katanungan, ay comment lang po yan down below at susubukan ko po itong sagutin. Inuulit ko po, hindi po ako eksperto, ngunit ang apelido ko po ay paano?